Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Huwebes Santo. Mga idol. Okay, bawal ba mag-inom ngayong Huwebes Santo, mga lods? O bukas pa bawal. So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe, nagsalita si Trump. Kaya ngayon ako nag-upload kasi tinapos ko pa yung salita ni Trump, mga idol. Ang weird nang nangyari, okay? So, for me, good news yung sinabi ni Trump. Pero ang tindi ng market, mga idol. Alam niyo nangyari sa market, dito pa lang umpisa pa lang, nag-hello pa lang, nag-good morning pa lang si Daddy. Nag-good morning pa lang si Trump, bumagsak na yung market, wala pa kang sinasabi. Wala pa sinasabi, nag-ano pa lang eh. Una niya pang binanggit yung sa NASA eh, yung Armistice ba yun na lumipad eh. Mga Lodi eh. Alam niyo, wala pang sinasabi, biglang nag-drop na yung market. Sabi ko, oh my goodness, ba't ganun? Hindi pa nga sinasabi kung good news o bad news yung maririnig natin. No? Pero nag-drop na yung market. Pero mga idol, ayan na, no? So, titignan natin kung yung magtutuloy-tuloy to. Pero kasi hindi eh. For me dahil good news yung sinabi ni Trump mga idol eh. Kumbaga sinabi niya na kahit sobrang gulo sa Middle East, mga Lodi, good news sa kanila, no? Hindi sa atin. Yung oil na reserve nila is napakadami. Sabi niya nga mas marami pa sa Russia at sa Saudi Arabia pag pinagsama eh. Yung oil nila, kaya hindi dapat sila mamroblema. Yung US hindi mamroblema, no? Hindi yung oil sobrang dami nilang stock, no? So wala silang problema pagdating sa oil. Okay? So, sinabi niya rin doon na, hindi, basahin na nga natin yung sinabi dito. Ito, nagsalita si Daddy kanina. So, pinanood ko muna eh. President Trump sent a message to all countries who receive oil through the Hormuz Strait. Ito yung mga countries na umaasa sa Strait of Hormuz para magkaroon ng oil. No, doon dumadaan yung kanilang mga deliver. Yung mga lalamove nila ng oil doon dumadaan. So sabi dito, they have two choice. Mga Lodi, no? Kung nahihirapan kayo doon, you have two choice. Buy American oil. Number one, kasi napakadami nilang oil. 'Di ba? 'Di ba nag-ano pa nga, yung Russia alam niyo naman biglang binan nila yung pag-export ng gas kasi nga mas magandang meron sila ng sarili kaysa mag-import sila. So binan nila muna yung pag-export ng gas. So mawawalan tayo ng supply, medyo malapit sa atin 'yun eh. 'Di ba? So sinabi dito, buy American oil. Number one, build up delayed carriage. Go to the strait and just take it. So sabi niya rito, kung ayaw niyong bumili ng American oil, pumunta kayo dun. At doon kayo magsibili. They must grab it and cherish it. They can do it easily. Ayan, sabi niya kasi, pwede na kayong pumunta doon. Pwede niyo na ipaglaban, pwede na kayong makipaglaban dahil mahina na yung Iran. Sobrang hina na nila. Kumbaga, inumpisahan na namin, kayo na tumapos. Parang ganun yung sinabi niya eh. We will be helpful, sabi niya. Tutulong pa rin daw sila. They should take the lead and in protecting the oil that they so desperately depend on. 'Di ba? Sabi dito, kung talagang nagdidepende kayo sa oil na yan, protektahan nyo at kunin nyo. Tutulungan namin kayo. Parang ganun yung sinabi dito ni Daddy. So to those countries that can get fuel, yung hindi makakuha ng fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. So sabi dito, yung mga hindi makakuha ng fuel o ng oil, tapos ayaw makialam doon, ayaw tumulong sa US, no? Ayaw mag-involve o ayaw nila maging involved sa pag-ano ng Iran, tas US na lang yung gumagawa para sa kanila. Parang naglalabas sa mga loob dito si Trump eh. Sabi niya, kayo yung umaasa doon eh. Tapos nung hiningan namin kayo ng tulong, ayaw nyo. Ayaw nyo tumulong. So, di kayo na lang mauna doon. Di kayo na lang pumunta. Di ba? Tutulungan na lang namin kayo. Parang ganun. I have a suggestion. Sabi niya, number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. So, kumbaga dapat hindi ngayon eh. Dapat kung talagang alam nyo sa sarili nyo na mamumblema kayo sa oil, dapat tinulungan nyo kami para makuha natin yung Strait of Hormuz. Kaya lang ayaw nyo. Should have done it with us, sabi niya. As we ask, go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves.
Iran has been essentially disseminated. Kumbaga parang sinabi ni Trump, pinahina na namin yung Iran. Bahala na kayo doon, parang ganun, no? So, pero mga lodi, parang ang mangyayari dito, hindi naman kasi mag-uumpisang isara yung Strait of Hormuz kung hindi nila ginera yun, eh, di ba? Kung hindi nila sinugod o pinagtulungan ng Israel. So, at the end of the day, parang sila pa din yung nag-umpisa, yung US. 'Di ba? Parang ngayon, ang galing ni Trump, eh, no? Ang ginagawa niya, sinisisi niya yung iba na, "Ba't kasi hindi niyo kami tinulungan? Bahala kayo ngayon diyan." Salbahing manong. Salbahing manong pala to, kaya pala bumaba yung market. Naninisi, mga idol. No, ayan. Ayun, sabi ni Trump ngayon, eh. Tinapos ko yan kanina, eh. So, tas eto mga lodi, Eto din, speaking of Strait of Hormuz, mga idol, Iran says ships must pay in crypto when passing through the Strait of Hormuz. Sabi dito, no? So hindi ko kasi 1 hour ago lang niya to pinost. Mga lord, syempre hindi na to April Fools. April Fools pa ba to? Malamang hindi na. Sabi dito, sabi ng Bloomberg, Iran says ships transiting through the Strait of Hormuz must pay peace in crypto or Chinese yuan. So, hindi na sila tumatanggap ng dollar dyan, mga idol, no? It's either crypto o yuan na lang yung tatanggapin nila. 'Di ba? Pero, kasi sabi nga dyan, mga lodi, bago ka makatawid dyan, kailangan mo ng 2 million. $2 million. No? Pero, syempre, kukonvert mo na yung sa crypto o sa yuan. Pero, ganun yung presyo bago ka dumaan, mga idol. Ayun yung sinasabi dito. Pero parang sinasabi kasi good news to kasi nga gagamitin na yung crypto pambayad. Pero wala, negative pa rin yan para sa akin. Mas maganda dyan, normal, eh. Ito. This is absolutely massive. Manipulation in the crypto is finally ending. Yung mga nagmamanipulate daw, mga idol. Kasi 10 foreign nationals have been charged by the US Justice Department for manipulating the crypto market. So may makukulong na sa mga pagmamanipulate sa market. These 10 executives and employees are from 4 different crypto market maker. Naku, si market maker, patay tayo dyan. Market maker, nahuli ka na. Sa Gotbit, sa Gotbit, sa Vortex, sa Anticlair tuloy, Sa Gotbit, sa Vortex, sa Antier, and Contrarian. The indictments allege these people conspired to inflate the trading volume and price of tokens and profited through the sale of the cryptocurrencies at inflated prices to unwitting or unwitting investors. These so-called pump and dump schemes cause losses to investors in the United States and elsewhere. So kasama tayo dyan pag nagpa-pump and dump sila. Na? 3 of the accused, including 2 CEO, grabe mga CEO pa, no? Were recently arrested and extradited from Singapore to the United States. To make it simple, these guys pump the price and fake volumes, with fake volumes, no? Ipapump nila, then trap retail investors at the higher prices, then dump on them. 'Di ba? Pump and dump nga, no? Rinse and repeat. Ayan. These market makers are the reason why crypto has been dumping non-stop for months. They do a crazy amount of paper trading to suppress the price and profit from it. Ayan, paano ngayon yan? Nakulong na sila. Matitigil na ba ang pag-dump ng market? O tuloy-tuloy pa rin? Grabe, nagulat talaga ako kanina. Kaka-good morning lang ni Trump. Biglang bumagsak agad, eh. Ito, yung candle na yan, isang buo agad na gano'n, tapos biglang nag-recover sa kalahati, sa 50%, tapos biglang bumagsak ulit. Mang! Ang kulit nang nangyayari, no? So, sabi nga nila, kasi syempre, in-expect nila good news, sabihin ni Trump. So, dapat lilipad yung market, di ba? Pero sabi nga nila, lagi kang tumaliwas sa agos. No, kung ini-expect ng tao na babagsak, dapat mag-long ka. Pag ini-expect ng tao na aangat, dapat mag-short ka. So, nung pagsalita ni Trump, marami nag-expect na good news yung sasabihin niya. So, dapat nag-short ka. Ganon.
Kasi alam niyo naman si Trump, di naman nagsasabi ng bad news yan pag siya nagsasalita eh. 'Di ba? So alam agad niya na good news yung mangyayari. So maraming naglong. Pero syempre dahil nga dapat salungat ka, nag-drop yung market. O di liquidated yung mga sutoy. Ganun yung nangyari. Aragis talaga yan. Oh. Nako, eto na-news natin to kahapon pero follow-up news lang dahil sobrang good news pala nito talaga mga idol pagdating sa BitGet, no? Sa mga wala pang BitGet dyan mga Lodi, andyan yung link ng, sa description natin sa baba ng video. No, register kayo sa ating BitGet mga Lods. Pag ginamit nyo yung link ko, meron kayong bonus at discounts. Samantalang ako, 0.001 lang madaan ako dyan. Matawag doon, commission. No, napakaliit lang mga Lods, no? So ayan, pero kaya malaki yung bonus na makukuha nyo at discounts diyan mga idol, no? Ayan, register na kayo sa BitGet natin. At napaka newbie friendly ng ating BitGet. Napakadaling gamitin, may demo trading, may copy trading, lahat na nandito. Tapos syempre nakipag-partner pa sa XRP Ledger. Oh my goodness. Excited to announce XRP Ledger as a key payment partner for BitGet Wallet. So ito na yung pinakagagamitin nilang key payment, no? Number 1 sa sa BitGet mga Lods, yung XRP Ledger. Pinaka main. Ito na yung main payment partner nila mga Lods, no? Yung XRP Ledger. We are not just adding XRP Ledger as network. Hindi lang nila add mga idol. Ito na mismo yung gagamitin nila. XRP Ledger has been cooking hard on payment rails and this collab will accelerate our real-world crypto payments. Grabe, no? Talagang sumasang-ayon sa akin yung yung panahon eh. 'Di ba? Tapos yung BitGet bigla pang BitGet nga lang ginagamit ko ngayon eh. 'Di ba? Tapos ginamit pa na main payment yung gagamitin nilang blockchain yung XRP Ledger. Di napakatindi nun. Mga Lods, no? Talagang saktong-sakto kay Jeblo. Mga Lods, no? So, hindi. Good news to mga Lods, no? Full native integration, mainnet transfers, cross-chain swap, on and off ramp mga Lodi, no? Grabe sa BitGet and XRP Ledger, saludo sa inyo mga idol, no? So eto mga Lods ito yung in-announce kasi kahapon ng White House tomorrow, Artemis 2 for all humanity. Ito yung unang-unang sinabi ni Trump kanina mga Lods pagkabungad niya pa lang dun sa kanyang speech. Ito na agad yung kinongratulate niya. Kinongratulate niya agad yung NASA for Artemis 2, no, for all humanity. Ayan, biglang bumaba yung market. Ang kulit niya no, biglang ayun yung sinabi niya mga Lods. At syempre, merong mga malulupit tayo mga XRP Army na nilagay ito sa Gematria Calculator. Alam niyo naman yung Gematria Calculator, 'di ba? So for all humanity ang lumabas mga Lodi, no, sa type na yan is a storm is coming. Tapos XRP peg to gold. Ayun yung lumabas sa Gematria Calculator pala, mga Lodi. Grabe, no? Binibigyan talaga nila ng yan, ng malupit na ibig sabihin. Tapos, etong post ng White House na to, syempre, nilink din yan dito. Ayun, no? Kaya Mr. Pool tsaka kay Bird. Ito yung mga dinidecode ng ating mga XRP Army. Ito yung mga pahiwatig nila we are heading to the moon today. So, to the moon ba tayo? Pautot lang ba tong drop na to? Fake drop lang ba to? Na idol, malalaman natin yan kung fake drop lang to Na fake drop tapos bilang tsyum, lilipad siya ng ganun. No? Yun yung titignan natin mamaya. Tapos, South Korea, RLUSD goes live on chain. Ripple RLUSD is now trading on the one of Korea's largest regulated exchange. Direct Korean won, Korean to, diba? Pairs 1:1 backed by USD Treasury build on XRP Ledger for fast flow. So ang dami nang gumagamit ng XRP Ledger ngayon mga Lods, no? BitGet, tapos etong Korean largest regulated exchange, no? Ayan grabe. Partner ng XRP Ledger. Tapos eto pa, introducing the first native on-chain capabilities in an enterprise treasury management system today. Ripple Treasury is adding digital asset accounts and unified treasury to give CFOs the ability to view, hold, receive, and manage fiat and digital liquidity in their existing dashboard. No separate interface, no new workflows,
and no need to navigate crypto on your own. Corporates your starting point into digital assets. Grabe, pinapadali talaga ng Ripple o ng technology ng Ripple lahat, mga lods, no? Kaya gusto nila yan. Huge leak. Ghana just made history, payments plus national identity on XRP Ledger. The first African country to fully integrate real payment power directly into its citizens' identity card. No, yung Ghana card, mga lods. Ayan, no? So partner nila yung XRP Ledger. Ditching Visa and Mastercard dominance in Africa. So parang yung Ghana card nasapawan na nila yung yung Mastercard tsaka yung Visa. Ginamit nila yung Ghana card at ang partner nila is XRP Ledger. No more relying on US payment giants. This revolutionary card is now accepted in over 200 countries for online shopping, in-store purchases, ATMs, international transfer plus built-in insurance and emergency assistance. And here's the game changer. Ghana is powering this entire system with DNA on-chain as the secure back-end, a sovereign next-level tech infrastructure that's putting American control back in African hands. Alam niyo yung DNA on-chain, mga lodi, napakatindi niyan security na yan. Kasi parang yan yung hindi mo na kailangan ng it's either fingerprint mo o yung basta mga lods. Kumbaga hindi ka basta-basta ma-hack o mako-compromise dahil nakakonekta siya sa'yo. Mga idol, ganun ka-secure yan, matindi yan. DNA protocol is built entirely on top of XRP Ledger. Yan mga lods, matindi yan. Tapos ito kasi, kaya ako sinama to ngayon, kasi kakapost lang nito ni Brad Garlinghouse. Mga idol, alas 8 ng umaga, ayan 8 a.m. Nirepost niya tong post ni Renat Bereke. The secret sauce is simple. 1, give corporates a trusted regulated entry point embedded in workflows they already use. 2, remove the friction between managing different accounts, fiat or digital. Both of those are now solved today with Ripple Treasury. Kakabalita lang natin ng Ripple Treasury, di ba? Yan, Ripple Treasury is on tier. Last year, facilitating 13 trillion in payments for customers. This year, with the addition of native digital asset capabilities, LPG. Hindi, LFG. Ayan. Let's forking go, sabi niya. Di ba? So, bullish ang ating mga CEO, mga idol, no? So, ako, dahil April ngayon, mga lods, no? April 2 na, no? May maganda kasi akong sa April, mga lods, May maganda akong experience dati sa April, mga lodi, mahal na araw. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, ito yung moment na na nag-trade ako ng $40 sa Bitcoin nun. Nasa 49, 47 pa lang ata yung Bitcoin nun 1,000 mga idol. Tapos bigla siyang nag-94 o 97,000 pagkagising ko. Mahal na araw yun Isipin nyo kung nakaano pa ako nun. $40 lang yung aking yung aking margin nun. Pero naka times 50 yun. Times 50x yun, mga loads. $40 tas naka times 50x, mga idol, no? Tapos from $49 to $94, mga idol. Umabot ata ng 125,000 yung ko nun yung profit ko nun, di ba? Dito, ayan, dito 3-4, di ba? Pagtingin ko, umabot na siya ng ng 6 digit. Mahal na araw yun, mga idol. Sino mga matagal na nandito sa akin? Sino nakakaalala nun? Kaya lang, syempre, kala ko kasi bull market na. Nilagyan ko ng lock profit yun sa 75. 75 o 85, nakalimutan ko na Tapos biglang mga ilang araw lang, tinamaan niya yun. Sayang yung profit, pero sobrang tindi pa rin nun, mga lodi. 85 ata yun. Nasa 85. So, grabe yun, Mahal na araw yun, mga lodi. Hindi ko alam kung April 3, April 4 yun. Nakakalimutan ko na Basta mga ganun. Kasi papunta kami ng Bulacan nun Kaya nga walang pasok nun Tapos ganun, lupit Kaya etong mahal na araw, medyo inaabangan ko talaga to, mga idol,
Nagano ako ng position talaga dito. So, sana maulit natin. Okay? So, ayun yung news natin muna ngayon mga idol ha. At kung napapansin nyo, ngayong mahal na araw, medyo one videos a day lang tayo kasi pinipilit nating pahinga muna, tas family day, mga ganun, di ba? Sama-sama muna kay Boy WhatsApp. Ayan. So, bukas, pero pagkaya nating mag-upload, upload agad tayo mga idol. Pag may nakita tayong malupit na news, ipon-ipon lang muna tayo ngayon, okay? So, kita-kits tayo mga lodi sa susunod na video. It's either mamaya or bukas. Alam nyo na yan, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Siyempre, subscribe sa hindi pa na-subscribe, sa mga wala pang crypto exchange dyan. Check nyo lang yung link dyan sa baba ng description at sa video. Okay? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming at subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's a link in description. Also, if Ben, you need to buy that house of leather and use the code Jablo. hindi, walang code yun. Sabi mo lang wala. si Jeblo. Just tell Jeblo is your main source. Interesting at ayan, House of Leather. Yeah. Saan na yun? Ayan, oh. Check nyo yung mga link dito ha. Ito yung VPN natin, BitGet. Kapag gagamit kayo ng cellphone sa BitGet, ito yung code natin, MRRF. Ito yung cold wallet natin kung bibili kayo ng mga wallet, no? Trezor, Tangem, Ledger, at yung ano-ano pa. Follow nyo o subscribe kayo kay Clovis. Ito yung sasalita si Boy WhatsApp yan. Tapos, ito yung ating House of Leather. Yan, bili kayo nito mga idol. Sabihin niyo yung pangalan ko para may discount kayo. Okay? Matindi yan, matindi. That's what I said. Opo, yan nga eh. Okay, so you need for wearing to wear shorts and laban kalaban mo at beat your children. Okay, bye-bye.